attorney. Dahil magpapasko na. Oo. So, syempre, pag-uusapan natin, sweldo, 13th 13th month pay. Tapos, kung maswerte, may bonus. Bonus. Depende yun sa kumpanya. Yes, oo. So, meron tayong topic ngayon, partner. Since pinag-uusapan natin tong wage, Nako. earnings. Meron kasing tinapik. Hindi, gusto ko lang tong gusto ko lang kasing mabigyan ng linaw to. Okay, napanood ko kasi yung budget hearing ng labor, DOLE. Department of Labor and Employment. Okay? So, anong nangyari, partner? Meron kasing inuutos itong si Senator Raffy Tulfo. Having said that, ang question ko ngayon para sa mga taga-DOLE, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Actually, Senator Raffy Tulfo, hindi ito polisiya. Batas na ito. Katulad ng iyong binanggit, may batas na tungkol sa minimum wage at ito ay dapat na ipinatutupad. Kapag kami mga employer na hindi tumupad dito, at ito naman ay napatunayan sa NLRC, kahit na hanggang sa Supreme Court na nanalo ang mga manggagawa. Imposible kasi ang hinihingi mo na parang 100% ay wala mag-violate. Imposible yan. Walang makakagawa niyan. Kahit sabihin natin na napakatibay na ng batas patungkol rito, mayroon at mayroon pa rin maaaring mag-violate hindi dahil sa sinasadya nila, kundi minsan ay talagang kulang ang kanilang pondo. Minsan, may losses sila, kaya hindi agad-agad na ibibigay ang tamang pasweldo. But of course, mayroon talagang mga abusadong empleyado. Kaya nga may batas dyan na kapag sila ay napatunayang in bad faith at sila ay dapat na magbayad ng mga obligasyon nila sa kanilang mga trabahador o manggagawa, yan naman na ang dinidesisyonan ng NLRC. Pabor, karamihan, ang desisyon sa manggagawa. Bakit hindi nyo kaya tignan? Sana bago kayo magtanong dyan, pina-research na ninyo yung data kung ilan ba ang nananalong mga empleyado patungkol sa kanilang mga labor cases. Madali namang makita yan eh. Kung talagang gusto niyo malaman, hingi lamang po kayo sa DOLE o sa records ng NLRC para malaman niyo ang data kung ilan na ba ang nananalo mga manggagawang naaabuso ang karapatan. Alam po natin na kailangan talaga pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Alam naman po natin na hindi kaya naman inspeksyonin lahat sa buong bansa. So ako po ay magpapakatotoo na meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR sa lahat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang na-inspect at may technical and advisory visit. Yun po ang ginagawa nila, labor inspection and technical and advisory visit. Lahat po naman ay dapat sumusunod ng ating mga batas. Alam natin, ang minimum wage nga ay dapat taasan pa nga, pero hindi pa na napapatupad yun. In the meantime, all they can do and what they're doing is inspection and technical and advisory visits. At meron po silang, mahaba po ito, we can give you a copy of the targets per region and their accomplishments per region. Kahanga-hanga po yan, Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong ibig sabihin to mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Ayan na naman tayo eh. Senator Raffy Tulfo, wala pong kapangyarihan ang DOLE o NLRC na magpataw ng penalty ng imprisonment doon sa mga lumalabag sa labor laws. Ang maaari lamang nilang ipataw na desisyon ay pagbayarin yung mga kumpanya, yung mga employer na hindi tumutupad sa labor laws. Kung gusto nyong may makulong, kayo po at ang lahat ng inyong lawyers ay maaari nyo pong tulungan lahat yung mga naaaping manggagawa, katulad ng sinasabi nyo, na hindi nakakatanggap ng minimum wage. Isampa nyo po ito sa korte para po mayroon na kayo ma-report at maibilang sa inyong mga nagawa na nakapagpakulong na kayo ng mga employer dahil sa hindi pagtupad sa minimum wage law.
Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole dahil hindi na ginagawa ang kanilang trabaho. Alam nyo, Senator Raffy Tulfo, mas maganda talaga para hindi kayo mapuna palagi. Aralin nyo muna po siguro yung mga sinasabi nyo dyan. Sabi nga natin, kapag kayo ay nagbabasa ng statement ninyo, especially during plenary session or mga hearing, kapag binabasa ninyo, tama naman yung inyong mga nababanggit. Ang nagkakaproblema na lang kapag nagsasalita kayo ng hindi binabasa. Yung adlib ba? Katulad nito, sinasabi nyo na dapat ang makulong ay mga taga-dole dahil hindi sila nagtatrabaho, dahil wala sila mapakulong. Senator Raffy Tulfo, sana ito nabanggit ng mga lawyers ninyo. Wala pong authority ang mga taga-dole. NLRC na siyang nag-i-evaluate at nagdi-decide patungkol sa conflict between an employer and employee. Wala po silang authority na magpataw ng penalty ng imprisonment. So kung wala silang napapakulong at ang binibigay lamang nilang desisyon ay yung ayon sa batas, kung ano lang yung mandato nila, kailangan ba talagang may makulong na mga taga-dole katulad ng sinasabi nyo ngayon? Aralin nyo po sana muna, especially vice chairman kayo ng Committee on Labor. Dapat alam nyo kung ano ba ang mga obligasyon ng mga ahensya ng gobyerno para hindi sumasablay yung inyong mga panukala. Yun lang naman ay kung pakikinggan nyo kami. Dapat daw, may magawa na ang dole na may mapakulong Oh. na hindi nagbabayad ng sweldo on time. Mhm. Okay? So, syempre, nag-react si Senator Lauren. Sabi niya, Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Bakit Tutulong sa kayo budget. Pero it doesn't mean na Okay. tutulong ako sa budget tapos maging tamad na sila. Sige nga po, Senator Raffy Tulfo, saan yung parte doon na nagiging tamad ang dole? Kung wala sila napapakulong ng mga employer na hindi nagbabayad ng minimum wage. Kung makikita nyo lamang po at pupuntahan nyo ang NLRC kung gaano karami ang mga kaso laban sa mga employer. Maraming reklamo ang natatanggap nila at dinidinig ng mga taga-NLRC. Ano yung sasabihin yung tamad sila? Kayo ba napunta na at makita nyo kung gaano kahaba ang listahan ng mga kaso na hinahawakan ng mga labor arbiters? Baka hindi kayo napupunta sa NLRC. Hindi nyo nakikita kung gaano kabigat ang trabaho ng mga taga-dole at ng mga taga-NLRC. Isama na po ang SENA dyan na siyang nagmi-mediate bago dumating ang reklamo sa NLRC. Mahaba ang mga pila dyan at yan po araw-araw ay may pagdinig. So paano nyo sasabihin na tinatamad sila magtrabaho porket walang napapakulong? Hindi nga nila yung trabaho magpakulong. Trabaho ito ng lawyers na pwede nyong i-assign para dito sa mga mahihirap na mga manggagawa na naaapi, sabi ninyo. Tulungan po ninyo. Total marami po kayong mga lawyers. Tulungan nyo ang mga manggagawang ito. Huwag lang po referral. Kasi kung i-refer nyo po yan sa dole, hindi pa rin po magpa-file ang taga-dole ng criminal case. Hahawakan pa rin po yan ng ibang lawyers, halimbawa po ng IBP o kaya ng PAW kung sila ay indigent. So hindi po trabaho ng dole ang magsampa ng criminal case para sa manggagawa. Trabaho po yan ng lawyers na maaaring piliin na mga manggagawa na nagrereklamo. So kung pupunta sa inyo ang mga nagrereklamo na ito, katulad ng sinasabi nyo, araw-araw may pumupunta sa inyo, tulungan nyo na po. Magsampa na kayo ng criminal case. Meron ng batas. Dahil meron ng RA 8188. Di ko lang po alam kung ito ay naitimbre na ng mga lawyers nyo. Hindi naman po. I'll Okay. give them the budget that they To be fair ask, to they them. require. Yes. I'll give it to them full support. Pero
kapalit niyan, gawin nilang trabaho nila para Sure. sa mga maliit nating kababayan. Opo. Lumalabas dito sa hiling ni Senator Raffy Tulfo, hindi niya papayagan or tututol siya sa budget kapag yung request niya ay hindi natupad. Dapat may mapakulong ng mga employer o mga opisyal ng kumpanya na hindi tumutupad sa labor laws. The same scenario na yung ibang dinadalang issue sa RTIA, Oo. dinadala niya sa Senado. Senado. Oo. Pero kasi, partner, ang sinasabi niya dito, para bang bakit daw yung mga amo na hindi nagbabayad ng sweldo, hindi napapakulong. Ah. Kaya, kung pwede daw ba siyang pagbigyan, partner, na makapagpakulong ng mga hindi nagbibigay ng sweldo on time. Sinabi ko po, ang kanilang ginagawa ay visits and compliance visits, nagbibigay ng abiso. Sabi nga nila, may mga hindi nagko-comply, so may compliance order kayong ginagawa. But they were very, Opo. very honest to say, sa kaalaman nila, wala pang nakukulong. Wala pa nakulong. Kaya nga po sana, pwede ho ba akong mag-request na sana po may makulong para may sampulan. So yung mga pong mga, sabi niya mo, Madam President, Madam Sponsor, na call attention na pwede bang bigyan niyo ako ng kopya para ako na po magpa-follow up to make sure na talaga matutuluyan yung mga kumpanyang yun at makasuhan. Kasi hanggat wala po nakakasuhan, ang tingin nila sa batas natin is bungal. At ang gusto pa niya, dole yata ang dapat na magsampa ng criminal case sa prosecutor's office. Naku, Senator Raffy Tulfo, hindi nila yan magagawa. Katulad na sinabi ko, kayo, ang maitutulong nyo, hindi lang pagmumonitor. Kayo na ang magsampa ng kaso at i-represent ninyo ito mga manggagawang ito na pumupunta sa inyong programa sa Wanted sa radyo. Yun po ang pinakamabilis na maaari maging solusyon. Di na kailangan gumawa ng batas kasi nandiyan na yung batas. Ang gagawin na lang ninyo ay tumulong ng lubos. Ba? Tapos, partner, labor ang pinag-uusapan dito. So, parang barking at the wrong tree. Ah, yun na, attorney. Si Senator Tulfo doon. Although maganda yung sasabi niya adhikain. Oo, of course naman. Kasi syempre, sa mga laborer, talagang dapat naman on time. Especially yung 13-month pay partner. Before Christmas, parang on the 24th, dapat nabigay na yan. Diba? So, parang, parang, ang sabi niya, mapapangako nyo ba na makakapagpakulong na kayo ng mga opisyal ng korporasyon or employer na hindi nagbabayad ng sweldo on time or hindi nagbabayad ng sweldo ng tama. So, syempre, partner, kung i-analyze mo mga kayubi, siguro dapat makita natin yung mga message din nila. Hindi ang dole, katulad na sinabi ko, hindi dole ang magsasampa ng criminal case, partner. Oo. Tama ang sabi ni Senator Loren na hindi natin hawak. Yan. Ang may hawak niyan, syempre, ang prosecutor's office. Kumbaga, walang ngipin. So dapat lagi natin ngipin ang batas at ako po ang pwede magsilbing ngipin. Okay lang po sa akin, mag-aral Okay. sila lahat. Basta I'll make sure na yung batas ay ma-implement. At that's the reason, to be honest with you, Mr. President, Madam Sponsor, that's the promise I made to the mga manggagawa during the election na pagdating ko po dito sa Senado, sila po ay magkakaroon ng boses, lalo na po yung mga palaging naapi ng mga manggagawa at hindi nabibigay ang tamang mga sweldo at benepisyo. I'll be the voice for them. Okay. And I'm just doing what I promised them. Bibigay ko po sa inyo ang matrix po nila ng minimum wage, rate of compliance to the minimum wage. January to September of 2023, ang kanilang inspected establishments Opo. at ang compliance rate ayon dito sa datos ay 93.50. Ang ating talagang, it is our desire that everyone will comply with this. Maliit na nga yung minimum wage, ay kailangan mag-comply lahat. Kulang na nga po kung tutusin, tama. kulang I na agree with kulang, you. yes. Kaya So- in fact, I made the suggestion last year, mukhang mabilis mag-oo yung mga taga-dole, pero hindi naman ginagawa. Suggestion ko lang to, in my humble opinion, it will be better kung magpaskil po sa lahat ng establishmento, especially sa mga factory, sa mga security agency, sinasabi doon na ito yung minimum wage para sa lugar na ito Meron. at ito yung mga karapatan ng mga manggagawa at kapag hindi nasunod ito, meron hotline na pwede nyo tawagan. At syempre dapat yun, hotline na yun, may sumasagot doon. Wala pa rin pong gumagawa ng ganon. Ginagawa po nila, Meron na po ayon ba? po sa DOLE, ay nagpapaskill po sila ng hard copy
na Hard copy sana yung parang ano ba, karatula na yun nga po, hard copy na poster sa mga establishments. Yes. Not only minimum wage but also Yung mga karapatan overtime nila. pay, holiday pay, and other benefits. At sa baba noon, may nakalagay na hotline na pwedeng tawagin. Yes, meron po yun. Kasi po, sa ano yung work area, anong nangyari po kasi, karamihan sa mga halimbawa galing ng probinsya, pupunta dito sa Maynila, hindi na alam magkano minimum wage. So kung ano sasabihin po sa kanila ng kanilang employer, tinatanggap nila, kapit sa patalim. Pero kung meron pong karatula doon, ay, ito pala yung minimum wage sa Maynila, ito pala yung makarapatan ko, dapat pala overtime, bayaran, night differential dapat bayaran, etc. So, do that. hindi na susunod. O, kailangan pala, may payslip. Hindi na susunod yung, hindi na bibigay mga karapatan ko yan. Then, nandun yung cellphone number na pwede na tawagan. Meron po silang ginagawang ganun, Meron. ayon po Okay. sa DOLE, ay Alright. ginawa po nila. Hindi Okay. lang nga yung minimum wage, kundi yung mga benepisyo. So next budget hearing sa 2024, gusto ko po meron na pong nakasuhan na employee hindi po nagbigay ng minimum wage at May kaso. meron pong nakulong. Hindi po ako nagbibiro, seryoso po ako ha. Gusto ko po by next year meron pong employer na hindi po nagbibigay sumusunod doon sa minimum wage law na ina-underpay yung po mga manggagawa niya. Bigyan niyo ko ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po merong isa masampulan o matuluyan. Kasi wala po talaga eh. And I'll tell you, Madam Sponsor, ikaw, hindi niyo alam to Madam Sponsor. Oh no! Si Madam Sponsor, she's my friend. Karamihan sa mga dole sinasabi inspection, pupunta ron. Sasabihin ko na po sa inyo yung style. Punta ron yung mga taga-dole mag-inspect. Kasi nga po, may nagreklamo. In fact, there are times na natutuwa pa ka kapag may nagreklamo. Pupunta mag-inspection. Pagdating po doon sa area, magkakaroon po ng pag-uusap, yung pong dole inspector at yung pong mga opisyal ng kumpanya. And wala pong representante mula po sa mga manggagawa ng kumpanya. So sila lang po nag-uusap. So hindi alam kung anong pinag-uusapan. Paglabas ng dole inspector, may dala-dala na pong bag. Hindi alam kung anong laman ng bag. At tablado na. Yun na po ang aking observation. At yan po base po, meaning base po yan sa mga nasabi po sa akin. Diyan pumapasok ang problema na ikwento lang ang iniisip ni Senator Raffy Tulfo palaging nagaganap. Parang isang kwentuhan lang, wala pang verification, nagiging parang totoo na kapag si Senator Raffy Tulfo ang nagsasalita sa podium. Kung sana man lang na ipakita niya ngayon, diyan, sa session na yan, kung sino ba'y nagsabi ng kwento na yan. Kung meron bang affidavit yan at may ebidensya ba para makapagbintang sa mga tauhan ng dole. Kung walang verification, walang talagang complaint na nailatag at hindi pa nadidesisyonan na mayroong anomalyang nangyari, unfair yan sa mga taga-dole. Kasi kwentuhan lang yan. Yun na po ang aking observation. At yan po base po, meaning base po yan sa mga nasabi po sa akin. Ay, chismis lang ba to? Hearsay lang? Sabi nga, chismis, parang history lang yan. Pinaniniwalaan kahit hindi naman nasaksihan. So ang aking po observation, mukhang hindi po seryoso yung dole para masolve po yung problema ng manggagawa. Again, yung aking pong sinasabi sa inyo kasi for so many years, Mr. President and Madam Sponsor, for so many years, I've been a broadcaster for 20 years. Okay. Walang mintis po yan. Araw-araw, mahaba po ang pila sa aking action center na kung saan mga security guard, mga factory worker, ang reklamo nila, Idol, sir, below minimum po ang aking sweldo. Wala pong bayad sa overtime. 15 hours po yung trabaho ko, 18 hours pa po yung trabaho ko, wala pong overtime. Palagi pa po ako puyat at napapagalitan pa, etc. etc. Wala pong payslip. Wala po akong SSS, wala pong PhilHealth, wala pong pag-ibig. Ganun na lang po palagi ang reklamo. So, kaya nga sabi ko po, nandito na po ako sa Senado, gusto ko po dapat magkaroon po ng kabuluhan yung pagdating ko dito sa Senado. Kaya nga po ang request ko ngayon sa DOLE, gusto ko po by next year sa susunod na budget hearing, meron po talaga natuluyan na nakusuhan dahil sa pagnanakaw sa sweldo ng mga pobre nating mga manggagawa. Kasi ito po, bibigyan kita ng situation kaya dyan sa DOLE. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero, kapag ang amo nagnakaw
sa kanyang empleyado sa pamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at benepisyo, binubulsa. Ano nangyari? hanggang dole lang. Pagdating sa dole, pag-uusapan lang, pag-aregluhin. Sometimes, wala lang. Teka lang po, Senator Raffy Tulfo. Ano po yung sinasabi niyong wala lang? Dinala sa dole yung reklamo tungkol sa violation ng labor laws. Tapos, wala lang? Aba kapag ka po kayo ay pumunta sa NLRC o kaya sa dole, nagkakaroon po yan ng aksyon. Nagkakaroon po yan ng desisyon. Hindi po totoong wala lang. Sabi nga natin, paminsan-minsan, umaabot pa sa Supreme Court kapag hindi nagkaroon ng kasunduan sa pagbabayad sa mga monetary damages na hiningi. Pakiramdam ko, Senator Raffy Tulfo, hindi na ikwento sa inyo kung ano ba yung mga naging accomplishments ng DOLE at saka NLRC pabor sa mga manggagawa. Kaya ang tingin nyo po, ang daming anomalya sa DOLE. Siguro bago po kayo magbintang, maganda naman po talaga kung isinisawalat ninyo ang anumang anomalya. Pero sana bago po nyo sabihin yan, bago po kayo tumayo dyan sa harapan ng podium, dapat kompleto na po kayo ng ebidensya. Kasi isang ahensya ng gobyerno ang nasisiraan po ninyo nang wala kayong pinapakitang ebidensya. Yun po siguro yung unfair. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko itong maliit natin kababayan, especially itong mga maliit na magagawa, ay mabigyan ng mas palawakang proteksyon. And so with DOLE, can I get assurance from you guys by next year, meron na po natuluyan na kasuhan na employer na nang api sa kanyang mga trabahador, meaning hindi po nagbigay ng tamang pasweldo. Give me an assurance ngayon pa lamang. Kasi for the past 20 years, like I said, 25 years po ako naging broadcaster. Ganun po ang palaging reklamo, day in and day out. And in fairness naman po sa DOLE, tuwing tatawag ako sa DOLE, na-action na naman, pinag-aayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Can I get that commitment from DOLE? Yes. Mr. President, I think all of us here, whether elected or appointed or working in a bureaucracy, share the same advocacy for workers' welfare. Dito kasi nakakahalata na si Senator Loren Legarda. Parang gustong ipakita na tanging si Senator Raffy Tulfo lang ang may puso sa mga inaaping manggagawa. O Senator Raffy Tulfo, ikaw nga lang ba ang para sa mga naaaping manggagawa? So ano nga ba naging reaction dito ni Senator Loren Legarda? So hanggang dyan muna po tayo. Itutuloy po natin ito. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.